36 hanggang 50. Inanyayahan si Jesus ng isang Pariseo na kumain sa bahay niya. Pumunta naman si Jesus at kumain doon. Sa bayang iyon ay may isang babaeng kilala sa pagiging makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya pumunta siya roon at nagdala ng pabango na nasa isang sidlang yari sa batong alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa bandang paanan. Doon ay umiyak ang babae at tumulo ang luha niya sa paan ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito at ng kanyang buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango. Nang makita iyon ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, inisip niya, kung talagang propeta ang taong ito, alam sana niyang masama ang babaeng ito na humihipo sa kanya. Pero alam ni Jesus ang nasa isip niya. Kaya sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot si Simon, ano po iyong guro? Sinabi ni Jesus, may isang lalaking inutangan ng 2 tao. Ang isa'y umutang sa kanya ng 500 at ang isa na may 50. Nang kapwa sila hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sa palagay mo, sino sa dalawa ang lalong magmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po, ang may mas malaking utang. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Pagkatapos ay nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, tingnan mo ang babaeng ito. Nang pumasok ako sa bahay mo, hindi mo ako binigyan ng tubig at na pinanghuhugas sa paa ko. Pero ang babaeng ito ay sariling luha ang pinanghugas sa paa ko at ang buhok pa niya ang ipinunas dito. Hindi ako hinalikan bilang pagtanggap, pero siya'y walang tigil sa paghalik sa mga paa ko. Mula nang dumating ako. Hindi mo pinahiran ng langis ang ulo ko, pero pinahiran niya ng mamahaling pabango ang mga paa ko. Kaya sinasabi ko sa iyo na ang malaking pagmamahal na ipinakita niya sa akin ay nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Pero ang taong kaunti lang ang kasalanang pinatawad ay kaunti rin ang ipinapakitang pagmamahal. Hallelujah. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa babae, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Ang mga kasama niya sa pagkain ay nagtanong sa kanilang sarili, sino kaya ito na pati kasalanan ay pinapatawad? Sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi kang mapayapa. Hallelujah. Praise the Lord. That is our God. Salamat po sa iyong salita na aming binasa. Basbasan mo ang aming mga puso. Bisikan mo po ito ng iyong kapangyarihan at ang aming mga puso't isipan ay kung ang aming nalulungkot na puso ay pasisiyahin mo, Panginoon. Ang aming mga isip na nangangailangan ng kalayaan at ang karunungan ay pupunuin mo ng iyong salita. At ang higit sa lahat, ang aming mga spirito ay may mararanasang hindi maipaliwanag ng aming pagkatao. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na spirito. Lord, nandito ang mga anak mo, sumasamba hindi lang sa musika, hindi lang sa kinikilos ng aming katawan, kundi sa inaasta ng aming espiritu ngayon. Lord, punuin mo ang mga espiritu ng mga anak mo ngayon sa lugar na ito. Ganon din sa mga anak mo na kasama namin online. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Hindi namin kailangan magmakaawa dahil alam mo na at batid ang aming sitwasyon. Kaya naisa lang namin ipahayag sa iyo ang pagsisisi ng aming puso at ang pagtalikod namin sa aming mga maling gawi. Napakabuti mo sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Walang nagmahal sa amin ng ganito kundi ikaw lang. Walang nagtiwala. Walang kumalinga. Walang Diyos na katulad mo. Salamat po. At
Iniatang ko sa iyo, Panginoon, ang iyong mga anak na minamahal ngayon at ako rin na iyong gagamitin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan ng Panginoon. So, number 1 o number 2? Ha? Taas ang kamay sa number 1. Ulitin ko, ha? 1, 2, 3. Taas ang kamay sa number 1. Okay naman. Taas ang kamay sa number 2. Parang undecided kayo, ha? Sige, tulungan ko na lang din kayo. Kung undecided kayo, edi doon na tayo sa talagang nakahandang, sa tingin ko, na panahon na pag-usapan ngayong hapon dahil ito ay oras naman para sa mga tao na nagsisimula sa Panginoon. Pero kung sana nag-number 2 kayo, ay maganda rin yung isang bagay na ito. Pero sige po, ngayong hapon, ito ang ating pag-usapan. Parable of the debtor. Ito yung binasa natin kanina sa Luke chapter 7, verse 36 hanggang 50. So, ito ay istorya ng isang babae na lumapit sa Panginoon, makasalanan pumasok sa bahay ni Simon na isang Pariseo. Ang Pariseo na to, inanyayahan ng Panginoon dahil nakikita niya meron namang nakita niya si Jesus ay isang matuwid na tao at gusto niyang matuto. Total, salita ng Diyos din naman ang kanyang itinuturo. Maiging, bakit hindi niya tatanggapin sa kanyang tahanan? Pero kung meron man siyang papipiliin na papasukin sa bahay niya, hindi mga tax collector, hindi mga bayaring babae, at kung sino man hanggat maaari ang tatanggapin niya sa bahay niya ay mga taong kahit papano naman ay may disente naman pagdating sa pamumuhay niya. So mga kapatid, ang usaping ito ay simula nang nabasa ko ay nag-iba ng aking buhay sa pananampalataya. Siguro after 15 years nung nabasa ko to at naunawaan kung ano talaga yung ibig sabihin ng Panginoon dito, malaki ang ibinago niya ng direksyon ng aking pananampalataya. Lalo na sa panahon na nagkakamali ako. At hindi lang din naman kayo ang nagkakamali. Lahat naman ng tao sa paligid ninyo. Lahat tayo, sinisikap natin maging matuwid. Amen ba? Kaya tabikin mo katabi mo. Nagsisikap lang yan. Be nice to everyone because we are just all trying our best to live this life. Diba? Last week, nabanggit sa Romans chapter 7, yung katagalan na itinuro ni Paul patungkol sa may mga bagay ako na gustong gawin pero hindi ko magawa at yung mga ayaw kong gawin ay nagagawa ko. At yun ay isang realidad ng isang buhay Kristiyano. Nararanasan talaga natin yun, hindi natin maitatanggi. Buti na nabanggit kanina ni Pastor yung fasting, no? It's really a time and confirmation. Kasi, alam niyo kapatid, kahit kaming mga pastor, may mga ganyang bagay din na pinagdaraanan. Nung kahapon, sabi ko sa Panginoon, alam mo na nagsisisi ako at gusto kong tumalikod sa mga bagay, maliit man to, malaki. Basta alam ko na nakasasakit sa damdamin mo, Lord. Gagawin ko lahat ng bagay. And I've been hindi ko sinasabing alipin ako nito kasi hindi na tayo alipin ng kasalanan. Amen? So, hindi natin pwedeng isipin yun. At hindi rin yun ang itinuturo ni Paul. Ang tinuturo ni Paul, ang mga panahon na yun, tayo ay hindi perpekto. Makakagawa tayo ng pagkakamali. At habang patagal tayo ng patagal, bilang isang Kristiyano ay pabanal ng pabanal yung ating pamumuhay. Kaya nga, yun yung sabi ko sa Panginoon, Lord, alam ko marami ka nang binago sa akin, marami ka nang ginawang pagpapalaya sa maraming kasalanan. Pero itong kasalanan na to ay isang bagay na nararanasan ko ilang taon na. At hindi man ako alipin nito, pero kapag nararanasan ko to, ayoko itong maranasan kahit minsan, kahit isang beses o dalawa, kahit last na, ayoko pa rin, Panginoon. Ganon di ba kayo? Kaya isa sa mga bagay na maganda sa Panginoon,
Tayo, iniligtas niya, tinawag niya tayong mga anak. Ang isa sa mga bagay na ginawa niya, hindi niya lang tayo inaantay mamatay para pumunta sa langit. Hindi yun yung dakilang pag-asa natin. Ang dakilang pag-asa natin ay oras sa tanggapin natin siya, dito pa lang sa mundo, hindi man perpekto ang buhay at ang mga tao sa paligid, maging ang mga pangyayari sa mundo, pumutok nga yung taal na karaan lang. So hindi perpekto ang buhay, pero maaari mong maranasan na ang biyaya ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Yun yung pangako ng Diyos. Hindi yun aantayin natin pag namatay na ako, yun yung dakilang pag-asa. Hindi. Nagsisimula na yung buhay mo dito na isang buhay na sagana, although hindi pa talaga perfect, pero ang biyaya ng Diyos, hindi yun sa panahon na bawiin niya ang ating buhay. Nagsimula yun, bago pa man tayo ipanganak, hanggang sa ipanganak nga tayo at magkasala, patawarin ng Panginoon nung tayo magsisi, tanggapin natin si Jesus, hanggang ating huling hininga, doon na natin nararanasan ang biyaya ng Diyos. So yun nga, makwento ko lang din sa inyo para maranasan nyo rin na lahat tayo ay tao, wala naman supernatural. So sabi ko, Lord, I think this is the time na, kasi ako, naniniwala ako, Panginoon, anak mo ko eh. Hindi ako naniniwala na alipin ako ng kahit anong kasalanan. Sasabihin ko sa inyo to kasi inaamin ko na hindi ko na kaya at kailangan ko ng Panginoon. So I decided na mag 21 days Daniel fasting sa kasalanan na to. Na, again, hindi tayo alipin ng kahit anong kasalanan. Kasalanan na nagagawa mo na gusto mong ma-overcome at hindi mo na maulit. So gusto kong maging malinaw sa inyo yon na ang mga bagay na nararanasan nating mali, mga hindi sinasadya, kahit minsan sinasadya na kasalanan, pinalaya na tayo doon ng Panginoon. Yun ang katotohanan. Dahil kung magsisimula ka sa kasinungalingan na this is the end point of it all, eh, hindi talaga. Hindi na mangyayari yan sa atin. Pero salamat na lang, may salita ang Diyos na kumikilos na buhay sa atin. So kung makikita natin sa chapter 7, yun yung sinabi ni Paul. At ang sabi nga ni Paul, na hindi ko makontrol yung sarili ko, may nagagawa. At ako rin po, si Louis Chris Calpito, na anak ni Criselda Calpito, ay nagko-confess sa inyo, ako ay nagkakasala din. Lahat tayo ay magkakasala, makakagawa ng pagkakamali, may kahinaan at katawan lupa ng tao. Pero, hindi ko tinatanggap at hindi dapat natin tanggapin na alipin tayo ng kahit anong kasalanan. Sapagkat sabi ni Paul, ang mga taong ito, sa chapter 7 na yan, kung babasahin ninyo, ang sabi niya, ang mga taong ito ay ang mga taong napapahamak o pahamak o mapupunta sa kapahamakan o kaparusahan ng Panginoon. So, kayo po ba ay mapapahamak pa? Kung ikaw anak ka ng Diyos, hindi ka na mapapahamak. Kaya sabi niya sa chapter 7, sa chapter 7 muna, sabi niya, kaya salamat sa biyaya ng Diyos. Kaya nagtanong siya, di ba? Sinong makapagliligtas sa akin sa gantong sitwasyon ng aking buhay na ito? At sinabi, nagpasalamat siya, salamat sa biyaya at sa ginawa ng Panginoong Hesus. At wag lang kayo doon sa chapter 7 kasi sa chapter 8, doon niya na pinaliwanag yung ibig sabihin kung ano yung pinagpapasalamat niya. Ayun yung bagay na ang Diyos hindi papayag ang Panginoon na matorture ka ng kahit anong kasalanan dito sa mundo. Tapos yung pag-torture na yan, ang dakilang pag-asa mo, yung antayin na lang yung pagbabalik ng Panginoon. Hindi, kapatid. Hindi ka alipin. May I remind you, isa kang prinsipe at prinsesa. Isa kang tagapagmana. Buti na lang, hindi tayo tagapagmana na, mga spoiled na tagapagmana. Maganda yung interview ni ni Ang ba ito? Sino yung kalbo na mayaman? Ayun, anong pangalan? Ramon Ang, no? Sabi niya, yung mga anak ko, hindi ko binibigyan ng pera yan, pinagbabaon ko yan ng pagkain. So, hinayaan yan dumaan sa pagsisikap ng buhay.
Kasi alam niya, kapag pinalaki ko itong mga suwail at mga makuha lang kung ano yung gusto nila, makikipagsuntukan sa security guard itong mga to. At totoo nga naman, no? Makita natin yung prinsipyo ng isang ama. Matalino, minsan hindi natin maintindihan na talagang may strong personality talaga. Dahil alam niya, ang buhay dito ay hindi biro. At ayaw niya rin na lumaki tayo na napapahamak. Minsan, may mga blessing talaga na kinakapahamak natin. Minsan, alam nila yan. Alam ng Diyos yan. Kung yung ibibigay niya sa atin, ikakapahamak natin. Kaya yun nga, mga kapatid, balik tayo doon sa storya na sabi sa chapter 8 ng Romans na salamat sa Espiritu ng Diyos na tumutulong sa akin upang mapagtagumpayan ko anumang gawi ng mga laman. So doon niya rin kinonfess na ang mga kasalanan ay napagtagumpayan na ng Panginoon. So linawin ko sa inyo yun, kapatid. Hindi man natin matanggap ng buo o may sa pamuhay agad dito, ang mahalaga kahit papano ay maalala ninyo na yun ang katotohanan natin bilang isang Kristiyano. So nagkakasala ka ba? Grabe, no? Ayoko na magmahal. Pag nagmamahal, nasasaktan. Pagdating na lang sa langit, doon wala na masasaktan. Kaya nga sabi kaninang umaga, papahiring ko ang inyong mga luha. Kasi bakit ba lumuluha ang mga santo o mga saints? Dahil ba selfish sila, umiiyak kasi hirap na hirap? No, alam mo, ang mga saints umiiyak yan kasi ang pinakadahilan ng pagluha nila, ng taimtim na damdamin ng kanilang mga puso, dahil nasasaktan nila ang Panginoon. Ayun naman talaga ang mga anak ng Diyos. Ayun yung pinagkaiba natin sa mga reliyosong tao. Umiiyak sila, nahihirapan sila sa mundong ito kasi selfish sila, gusto nilang makuha yung gusto nila. Pero ang mga Kristiyano, umiiyak, nasasaktan, kadalasan, nalulungkot, hindi dahil hindi natin makuha yung sarili nating gusto o inahangad, pero dahil hanggat maaari gusto natin maibigay yung kagustuhan palagi ng ating Diyos. Kaso, ang problema, sabi ni Paul sa'yo, Jade, gawin mo man yung gusto mong gawin, minsan hindi mo talaga magawa. At magawa mo, ayaw mong gawin, nagagawa mo. Tama ba, Jay? Huwag ka mag-alala, hindi ka naman alipin noon. Pero kung dumating man sa punto ng bagay na yon, kailangan mong tanggapin, paniwalaan natin lahat na tayo'y malaya na sa kahit anong kasalanan. Sa next slide ng parable na ito, dapat nating matutunan ang Panginoon dumating sa mga makasalanan. Pumunta siya dito, hindi para piliin ang malinis sa marumi. Darating yon, pero ang unang dahilan ng paglapit ng Panginoon ay para sa mga taong nagkakamali at nagkasala sa Diyos. Kaya di tayo pwede magtangi dito. Lahat tayo nagkasala. Lalo na sa mga tao na nahihirapan lumapit sa Diyos. Mga nai-invite natin, tulungan natin silang lumapit sa Panginoon. Kahit naman tayo, di ba? Paalala natin sa ating mga sarili, ang pinaka-purpose ni Jesus, the main goal, secondary na lang yung iba, pumunta siya dito para sa mga makasalanan, para iligtas ang mga makasalanan. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. True worship is not music. Gusto mo, kapatid, malaman na talagang totoo yung pagsamba na nagagawa mo. Wala yan sa lakas o pag-iyak lang. Alam mo, kapatid, ito ang magandang bunga o katotohanan sa pag-worship natin sa Panginoon. Tulad ng babaeng ito, it leads you to repentant heart. Hindi yung may na-feel ka na, wow, ang sarap. Wow, ito yung love ni Lord. What a peace. So yun ay mga bunga o kasama lang ng pagsamba. Pero ang sabi ng isang preacher, the most genuine fruit ng pag-worship mo, sumamba ka sa Panginoon, is the aftermath or yung pagkatapos ng pagsamba mo. Ano ang naranasan mo? Nagdulot ba ito sa iyo ng pagsisisi?
at panunumbalik o mas malalim na relasyon at pagsunod sa Panginoon. Ang babaeng ito lumapit sa Panginoon, hiyang-hiya, lumapit siya ng nakatalikod sa Diyos. Hindi harap, paharap. Makita mo kung paano siya lumapit. Sobrang hiya niya, lumapit siya sa Diyos ng nakatalikod. Sa tingin nyo, tama ba nabuhusan niya ng pabango ang Panginoon ng mga oras na yun? Logically, parang hindi, no? Pero yun yung tanging paraan niya para ipahayag niya yung pagsisisi niya sa Panginoon. Ayun lang yung kaya niyang gawin. Ay, hindi lang yung kaya, yun yung best na pwede niyang gawin upang ipahayag yung pagsisisi niya at pasasalamat niya sa Panginoon. Alam niyo po ba kung magkano yung pabango na yun? Ay, million po yun. Hindi yung pabango na basta-basta lang. Binigay niya sa Panginoon. Hindi na rin siya nagsalita masyado. Ano lang siya, umiiyak sa paanan ng Diyos. Mga worshiper, tayo mga anak ng Diyos. Alam niyo yung highest honor, yung pinakamataas na pwede mong, parangal na pwede mong matanggap habang nabubuhay ka. Hindi yung maging successful ka sa career or maging peak ka, halimbawa, ng top tier ka sa lahat ng pinakamayaman, o kaya naman kinikilala ka sa community, talagang parang pilantropo ka, o sa ministry, you are very successful. Kahit ano pang mga bagay yan, kapatid. Alam mo, the greatest honor of a Christian is to bow down at the feet of the Lord. Ayun ang pinakadakilang bagay na hindi mapapantayan ng kahit anong tagumpay dito sa mundo. At yung babaeng yon, naranasan niya ang pinakadakilang bagay na pwedeng maranasan ng isang tao. Ang lumuhod sa talampakan sa paa ng ating Panginoon. Kaya maganda yung kanta na yun, no greater honor. The highest calling. Wala nang mas tataas pa sa pagkatawag. Ito ang pinakadakila, ang ngumudngod sa paanan ng paa ng ating manlilikha, ng ating Panginoon. Hindi yung marami tayong nagawang mabubuting bagay or kung ano man, but that is your greatest and the highest calling ever to worship God. At naranasan nga ito ng babaeng ito. Sa inyo po lahat, gusto niyo po bang lumapit sa Diyos? Maaari kang lumapit sa Panginoon ngayon at humingi ng tawad. Hindi ka niya itataboy. Lumapit ka hanggat pwede kang lumapit sa Diyos. Ito ang pagkakataon mo kung pinapahalagan mo ang pamilya, ang mga matataas na may katungkulan, kung ano yung nararamdaman nila, isipin mo yung nararamdaman ngayon sa iyo ng Panginoon at lumapit ka sa Kanya. Walang dahilan para lumayo sa Panginoon. O walang dahilan para matakot ka na humingi ng tawad sa Diyos. O ikaw kapatid na nanonood, kahit pa gaano kalaking kasalanan ang ating nagawa. Dahil ang Panginoon, dumating dito sa mundo para una, patawarin ang mga taong nagsisisi at humihingi ng tawad sa Panginoon. Amen? Anyone who's condemned here, o sino man sa inyo,
Ito yung pangungusap ng Panginoon sa atin. Bago ka pa humingi ng tawad, nag-aantay na siya at tinatawag ka na niya na humingi ng tawad. Iniisip mo pa lang, siya, tinatawag ka na niya, humingi ng tawad. Siya nakaabang na. Tulad ng isang ama sa alibughang anak. Nag-aantay ba siya para sumbatan ka? Hindi. Nag-aantay siya para mayakap kanyang muli. Hindi dahil para mawala na yung galit niya sa'yo, hindi kapatid. Nag-aantay siya sa'yo dahil gusto niya maramdaman uli yung yakap mo sa kanya. Gusto niya manumbalik ka. Huwag kang papayag, matatapos tong gabi na ito. Huwag kang makinig sa sinasabi ng kaaway o ng sarili mo o ng kahit ano sa paligid mo. Ito ang katotohanan. Ang Diyos nag-aantay palagi sa atin. Hindi dahil para lang peace na kayong dalawa, kundi dahil mahal ka niya. Maganda sabihin sa tao, oy, mahal kayo ng Panginoong Hesus. Yan. Praise the Lord. Gawin natin yan. Paalala nyo. Ipagdukdukan natin. Ang ganda ka na activity ng youth. It's so beautiful na laging sinasabi natin yan sa mga tao. Para hindi sila matakot lumapit sa Diyos. Ang Diyos, hindi lang sila mahal. Kasi kahit na anong gawin mo, ang Diyos ay pag-ibig. Ulitin ko kapatid Di naman kailangan pilitin ng Diyos sa mahalin niya ang tao. Ang Diyos ay pag-ibig. Mapalad ka ba na yun ang iyong Diyos? Are you blessed na ang Diyos ay pag-ibig? Mapalad ako at ikaw na ang Diyos na ito ay hindi lang nagmamahal, kundi ang Diyos na ito ay pag-ibig. Everything He does is love. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay pag-ibig dahil siya ay pag-ibig. Kaya walang problema. Kung problema ba, mamahalin ba ako ng Diyos? Hindi mo problema kung mamahalin ka ng Diyos. Ang problema mo, mamahalin mo ba ang Diyos? Doon lang naman nagkakatalo dahil kung tatanungin mo sarili mo, mamahalin pa ba ako ng Diyos? Ang Diyos po ay pag-ibig. Siya ang bukal ng bawat pag-ibig. Siya ang pinagmula ng awa, ng grasya at biyaya. Ang Diyos po ay pag-ibig. Sa lahat na nakaririnig, pwede mo lakas na po ito hanggang doon sa kabilang kanto. Ang Diyos ay pag-ibig! Hindi mo kailangan na Lord, mahalin mo ako. Mahal ka ng Diyos dahil siya ay pag-ibig. Yan, napakaganda na yan ang ating Panginoon. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon sa bagay na. Kung ang Diyos ay pag-ibig, no, matatakot ka pa man lumapit. Minsan nga, nakagawa lang naman tayong pagkakamali kasi, alam mo, mahal lang naman natin sarili natin eh. Yung mga nagda-drugs dyan, bakit ba sila nagda-drugs? Gusto lang naman nila maging masaya, mahal na nila sarili nila, di ba? Gusto ko lamang makaabot sa langit. Pero wala eh, shortcut eh. Sabi nga ni Pastor last week, di ba? Oh. Pwede ako mag-drugs. Yung mga addict natin, naglapit. Hindi. Naglapitan na. Mura dito, Pastor. Pastor, pwede ba? Pwede pala, Pastor. Dilitaw na ba ni Pastor, no? Pero ayaw ko. It's my choice na hindi, no? So yung mga taong ito, tayo, mga Kristiyano, bakit tayo nagkakamali? We just love ourselves, di ba? Parang gusto lang nating maging masaya, kaso nga lang, minsan tayo ay nadadaya. Dinadaya tayo ni Satanas, pinapagawa niya tayo ng mga bagay na akala natin ay pagmamahal natin sa ating sarili. O kanina, nabanggit din yung patungkol sa pag-ibig, di ba?
O pag tinanong ka daw ng jowa mo, bakit mo siya mahal? Pag may definition daw. Siyempre may biblical definition naman ng love, no? Pero kung unconditional love lang din at unconditional love, katulad ng divine love ng Panginoon. Actually, mas matindi pa nga yung, basta mahal lang kita, hindi eh. Minahal pa niya yung hindi dapat mahalin. Mas ano ba yun, di ba? Mas malala. Yung hindi mo na dapat minahal, ayun pa yung pinakamamahal mo. Uy, Israel. For the record po sa mga taong nag-iisip dito, hindi sila dapat mahalin ng Panginoon. For the record lang, sa pag-aaral natin ng salita na ito, maiinggit ang mga taong sumusunod sa Diyos sa bagay na ito. Masigit na binibigyan ng Diyos sa mga taong ito ng pansin. Kasi sila ang nakakailangan. For the record of the Scripture, yun po ang sinasabi. Pipili na lang ang Panginoon, hindi pa yung magaling, tapos pinili niya yung parang hindi lang din yung walang silbi, pinili pa niya yung umaaway sa kanya. Yung minahal pa niya. Yung pa yung mga minahal niya. Unbiblical ba yan, Pastor? I challenge you, pag-aralan mo maigi, kapatid. Sino ang pinaka-inibig ng Panginoon? O dito na lang, sa parable na ito, mababaw lang to. Sa next slide, tignan natin. Forgiveness is received through faith. Jesus said to the woman, your faith has saved you, go in peace. So mga kapatid, malinaw ito. Ang Diyos ay pag-ibig, mahal ka ng Diyos, handa siya na patawarin ka, dahil hindi naman ikaw yung tumawag sa sarili mo para humingi ng tawad. Siya rin naman ang tumawag sa atin para humingi ng tawad. Ngayon kapatid, ito lang ang nag-iisang parte natin. Ito lang yung napakaliit na bahagi na ito. This is the only way para matanggap mo ang pagmamahal ng Diyos. Maniwala ka. Tanggapin mo. Diba sinabi sa atin ng salita ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. So, ibig sabihin ba niyan, lahat ng hindi magsisisi, makakaranas pa rin ng buhay na walang hanggan? Hindi, kapatid. Ang Diyos ay pag-ibig, pero para matanggap mo ang dakilang biyaya ng pag-ibig na ito ng Panginoon sa iyo, tanggapin mo. Maniwala ka. Mahal mo ba sarili mo? Do yourself a favor. Hayaan mong mahalin ka ng Diyos na higit na nagmamahal sa iyo. Lumapit ka. Magtiwala ka. Nung pinag-aralan ko nga ang salita na ito, sabi ko, Lord, nag-iba ang pananaw ko sa iyo. Hindi ka pala ganon. Kala ko hanggang dito lang yung pagmamahal mo, hanggang doon. Pero habang na tumatagal ka sa Panginoon, at nananatili ka sa Diyos, ikaw na lang din ang malulunod sa pagmamahal ng Diyos. Your heart, yung space sa puso mo will never be enough to captivate the overflowing love of the Lord. Kahit kailan ang saro ng puso mo ay hindi kakasya doon ang pag-ibig ng Diyos.
ang utak mo kahit kailan hindi lubusang maiintindihan ang pagmamahal ng Diyos. Anong kailangan mong gawin? Hindi mo maintindihan, hindi kasya sa iyo ang pagkatao. Tanggapin mo na lang, kapatid. Paniwalaan. Receive it. Dahil kahit gaano kalaki, kalawak, kalalim ang pag-ibig ng Diyos, kung di natin tatanggapin. Mas nakakahiya yung hindi paghingi ng tawad. Kasi binibigyan na tayo ng pagkakataon. Alam ko, marami nahihiya. Ako noon, nahihiya ako lumapit sa Diyos noon eh. Kagabi nga lang, hiyang-hiya din ako sa Panginoon eh. Kaya nga sabi ko, Lord, let's have a deal. Magpa-fasting ako 21 days. Wala eh. Ayaw kitang saktan, Panginoon. Gusto kong ibigay sa iyo to. Gusto kong maging kagalakan mo to, Panginoon. O, di ko kayo tinatawag mag-fasting ha, pero kung tinatawag kayo ng Panginoon. Kasi sabi nga ng Diyos, may mga ganyang espiritu na aalis lamang sa pananalangin at pag-aayuno. So kung meron man, siguro, syempre, pray and fast. Siguraduhin nyo lang, galing sa Panginoon, hindi lukso ng damdamin. Uy, mag-fasting na ako. Mag-fasting ng lukso ng damdamin. Biblical ang fasting. Pero tanda mo kapatid, hindi mo naman pwedeng kontrolin ng Diyos. Na, para makalaya ako dito, magpa-fasting ako. Alam mo pinagkaiba nun? Pag galing sa iyo yung desisyon, kinokontrol mo siya. Alam mo, may mga kahinaan at pagkakamali tayo, may panahon talaga. Kasi glory by glory yan kapatid eh. Hindi mo pwede ilagay sa kamay mo, o bukas wala na to. You can declare today, Lord, malaya na ako, tapos pagpatuloy mong ilaban, pero ang Diyos pa rin magsasabi. Alam mo kung bakit madali sa Diyos patawarin ka? Medyo, sabihin nyo, unbiblical to sa umpisa, pero intindihin nyo ako kapatid ha. Alam mo kung bakit madali sa Diyos sa patawarin ka, pero hindi ko sinabing madali, na hindi siya nasasaktan siya sa tuwing nagkakamali tayo. Huwag nating biruin. Huwag nating isantabi ang kasalanan na kasasakit sa damdamin ng Diyos. Alam ko, mahal mo siya. Pero alam mo kung bakit ganun na lang kadali din sa Diyos sa patawarin Kanya. Kasi alam niya, may mga panahon na hindi pa ito ang panahon na mapagtagumpayan mo yan. May ganung panahon po talaga. Ako, yung panahon ko, pornografiya, adik na adik ako noon. Sa sex. Iniiyak ko sa Panginoon. Pero we should never give up. Pero siguro, ang problema ko, matagal ko na sanang na-overcome, kaso ang mindset ko ay, siguro ganito na lang. Pero salamat sa katotohanan ng Diyos. Pero may panahon talaga ang Diyos diyan. Ikaw ba, Jamaica, pipilitin ka ba ng Diyos gawin isang bagay na hindi mo pa panahon at hindi mo pa kaya? Kaya there are times, ang Diyos lang nakakaalam, pag nagkakamali ka, nakangitian at nag-aantay, nasasaktan na naman ang anak ko. Alam ko mahirap sa kanya. Pero may panahon siya dyan sa bagay na yan. Hindi ka pwede maging perfecto agad. Gusto niyo ba maging perfecto? Madali lang naman. Gusto niyo na? Sino dito gusto maging perfecto? Ayaw mo nasaktan si Lord? Dali lang, kapatid. Pag nandun ka na sa langit, di mo na masasaktan si Lord. Pag wala ka na, pag patay ka na, di mo na siya masasaktan. Kaya nga minsan may mga drama tayo na, totoong drama. Lord, sana kunin mo na lang ako kasi nasasaktan na kita. Di ba? Sobra na yan, kapatid. Grabe na yan. Grabing pagmamahal na yan. Alam ng Diyos. Pero ulitin ko,
You might get it wrong na parang, Pastor, parang tinuturo mo sa amin na hindi yun ang tinuturo ko sa inyo na okay lang sa Panginoon nagkakasa. It will never be okay. Yun ang dahilan bakit namatay si Jesus. Pero alam mo, ganun katyaga ang Panginoon. He's willing to take every single day to take the pain na nasasaktan siya sa tuwing nagkakamali ka kaysa yung born again ka na, iakyat na yan sa langit. But the Holy Spirit is willing to take the pain of our everyday weaknesses and infirmities. Ganon kakamahal ni Holy Spirit. Hindi siya umaalis. Hindi siya aalis. Dahil pag umalis yan, wala ka na. Aalihin ka na uli ng mga kung ano-anong espiritu. Ngayon, hindi ka na inaalian, hindi ka na alipin, kahit anong kasalanan, hindi na yan sa'yo. Influensya na lang yan. Salamat, hindi tayo iniiwan ni Holy Spirit kahit nasasaktan. Sa tingin mo ba, ikaw lang nasasaktan? Mas nasasaktan din ng Diyos. Both parties. That's love, relationship. Hindi perpekto ang relasyon talaga dito sa mundo at salamat sa Panginoon. Mahal mo ba ang Diyos? Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Receive it. Maniwala ka. Be a man, EJ. Receive. Tanggapin mo. Kahit pa unti-unti, tanggapin mo. Live by it. Kaya sabi dito ng Panginoon, your faith has saved you. You go in peace. Mapayapa ka. Unang ibibigay ng Diyos sa iyo, pag humingi ka ng tawad, ay kapayapaan. Kasi alam mo na ang Diyos na ito, na may hawak ng buhay mo, ay hindi nagalit sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi nagalit sa iyo. Ayun kaya nakakatakot. Magalit nga lang sa akin si Vanna, takot na ako. Joke. Pero maisip mo na ang Diyos na ito magalit sa iyo at hindi na siya galit. Makakatulog ka ng maimbing. Kaya salamat sa Panginoon. Sa last slide. Ito na talaga yung pinaka hindi ko maintindihan at hindi ko maintindihan kailanman sa Panginoon. Hindi to logic, kapatid. Illogical to. Great sin, greater love. Ako lang, kinikilabutan ako eh. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love was shown, but whoever has been forgiven little, loves little. Una dito, kapatid. Ang sabi ng Diyos, sa istorya ng mga may utang na ito, usapang utang na ito, yung isa, may utang ng 500, may utang ng 51. Parehong pinatawad. Mas malaki yung argabyado niyang nagawa nito. Mas maliit sa isa. Pero, parehong pinatawad. Walang malaking kasalanan sa lawak ng biyaya ng Panginoon. Parehong pinatawad sila ng Panginoon, ng hari sa istorya na ito. Pero may tanong ang Diyos. Sino sa kanila ang higit na magmamahal sa akin?
Malaki ba kasalanan? You are in your advantage. Walang bola-bola ang Panginoon dito. Alam niya, mga tao lang magmamahal sa Kanya, mga taong pinatawad ng malaki. Hindi ko rin maintindihan to eh. Hindi ko rin lubusang masukat. Hindi dahil sa hindi ko maintindihan. Naiintindihan ko naman eh. Pero ang problema, bakit ka? Para sobrang lalim. Kaya totoo yung sinabi ni Brother Luke. Ay yung topic namin kanina sa LIJ. Si Dr. Luke, siya yung nagsabi na ang mga nauhuli ay nauuna. Ang mga nauuna minsan ay nauhuli. Alam mo, yung mga tao na nakikita ninyo na napakalaki ng kasalanan, yung halos hindi makalapit na sa Diyos yung mga yan, pag nakalapit yan sa Diyos, tandaan mo, mark this word, hihigitan yan yung pagmamahal niya na meron ka sa Panginoon. Para makahabol. Galing ng Diyos, no? May nakita nga ako nagtitrending sa Facebook ngayon eh. Isang lalaking clown. Tapos may earring siya dito, ganyan. Sinishare niya si Jesus, pero mukha siyang devil. Parang ginagamit niya yun para i-capture yung nagwo-worship kay Satan, tapos sinishare niya ng gospel na parang wala yan sa itsura, wala. Ginagamit niya yung bagay na yun para yung mga tao maabot niya at nagka-cast out siya ng demon, pero yung mukha niya, mukhang demon. Puro tato, tapos mukhang clown siya, tapos ilalagay siya ng hikaw. Hindi ko sinabing mabuti, hindi ko rin naman sinabing masama. Ayoko naman magmarunong. Ang sabi ng Diyos, ang sino mang panig sa atin ay kabahagi natin sa gawain ng Diyos. Ay nakita ko na nagsishare siya ng gospel. Siguro yung ibang mga lalim-laliman na mga doctrinal mga matataas na reverend at mga doctor dyan, pwedeng sabihin na, oy, hindi yan nakalulugod sa Panginoon, but who knows? Ang Diyos lang nakakasaliksik, madaling maghusga. Diba? Eh kung yun yung paraan niya, para maabot yung mga preso, mga mamamatay tao, mga durugista, eh yun yung paraan niya para maabot ang mga tao na ito. Buti pa siya, nakakaabot ng gano'n, eh ikaw na nakaupo dyan. Minsan, madaling maghusga. Diba? Kakaroon ng pagkakabahabahagi sa simbahan na dapat wala naman. Ano lang ba gusto din ng Panginoon sa atin, di ba? Our mission. Balik tayo sa istorya na ito. Balikan natin yung sinabi dito sa verse ng 42. Nang kapwa sila hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sa palagay mo, sino sa dalawa ang lalong magmamahal sa nagpautang? Ang nauuna ay mauhuli at ang mauhuli ay mauuna. Totoo, kapatid. Walang mauuna sa kaharian ng Diyos. Lahat tayo sabay-sabay papasok sa biyaya ng Panginoon. Pero mapalakpakan ng Diyos sa bagay na yan. Kahit ako, kinikilabutan, parang napapailing lang din ako, na parang napaka-perfecto mo, Panginoon, sa iyong pamamaraan. Huwag tayo maghuhusga sa mga taong nakita natin na parang, mga yan, dyan na lang yan, mga nangaaway ng simbahan yan. Kapatid, hindi mo alam. Dahil oras sa patawarin ng Panginoon yan, at tanggapin nila yon, makakahabol yan. Gusto nyo ba yon? O gusto nyo lagi nasa una?
Kahit tanong nyo kay Brother Renz, kami sa mga, ako yung talagang hindi mo makikita magseseryoso sa Panginoon. Kahit minsan nga, di ako kinausap bro, secret na lang natin, si Pastor Gabs. Pagkasama ko yun, minsan parang hindi ako makita ng parang magseseryoso ba to? Seryoso ba sa Panginoon to? Minsan nga napagkausap ko yun, parang lagi akong sopla eh. Tumigil ka kasi. Nakakasalanan mo mga ganun lagi. Titikman ko. Kasi aminado naman ako. Tama nga naman si Pastor Gabs. Hindi pa siya pastor noon, pero parang siya na yung gabay ko sa mga leader namin ng simbahan. Yeah. Kaya huwag ka masyadong mag-alala. Ang Diyos, pagsasabay-sabayin niya tayo. Huwag ka mag-alala. May panahon ng Diyos, pagsasabay-sabayin niya tayo sa kaharian niya. Kung masyado ka na sa ibang simbahan, lulaki niya mga yan, mayabang yung mga yan. Ako, huwag mong intindihin yon. Ipagpatuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo sa Panginoon. O kung ano may estado mo, buti pa yung mga banal kasi yung mga yan. Ako ganito. Alam mo, mahalin mo lang ang Panginoon. Kaya kung titignan nyo, yung karera, ganito siya para siyang karera ng kabayo. Talpak na. Parang ganito yan, parang karera, may makikita ka, ang layo na takbuhin. Pero makita mo sa ending talaga, sabay-sabay pa rin talaga Kasi ang sabi ng Diyos dito, yung mga tao na malaki ang kasalanan, sila yung mga taong magmamahal ng mas malaki sa Panginoon. Nakikita nyo yung paraan ng Diyos para sa atin. Kaya huwag ka mag-alala. Grabe. Parang gusto pa ulitong pag-aralan personally, pero hindi ko lubos maisip na ganyan ang pananaw o paraan ng Panginoon. Thank you, God. Taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Magpasalamat sa Panginoon. Come on, thank the Lord personally. Ikaw. Thank you, God. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin. Sabay kami ng aking kaibigang mga pasaway na tatanggap lang sa Panginoon. Ang aking pamilya na nakikita ko, medyo pasaway yung iba kong kapatid. Sabay-sabay lang kami na kung magsisisi sila, di ba? Kung hihingi ng tawad. Pero kung ikaw nagsisisi ka, hihingi ng tawad, sabay-sabay ito. So, ganun talaga. Okay ba yun? Napakabuti ng Panginoon. Sumagot si Simon, sa palagay po ang may mas malaking utang. Tama ang sagot mo. Hindi niya sinabing may tama ka. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Pagkatapos ay nilingon niya ang babae. Sinabi kay Simon, tingnan mo ang babaeng ito. So binigay niya. Nang pumasok ako sa bahay mo, hindi mo ako binigyan ng tubig, na pinanghugas ang paa ko. Pero ang babaeng ito, sariling luwam, pinanghugas sa paa ko. Kaya huwag mong masyadong problemahin yung mga pasaway mong mga hindi pa kumikilala sa Panginoon. Pag nagsisi yan, mas maraming timba ng tubig, ng luha, ang iiyak niyan sa Panginoon, makakabawi ka din, okay? Magsisisi din yan. Salamat. Hindi mo ako kinalikan bilang pagtanggap, pero siya'y walang tigil sa paghalik sa mga pako na mula nang dumating ako. Hindi mo pinahira ng langis ang ulo ko, pero pinahira niya ng mamahalin pabango ang mga pako. Kaya, sinasabi ko sa iyo na ang malaking pagmamahal na pinakita niya sa akin ay nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Pero ang taong kaunti lang ang kasalanan ay pinatawad din sa kakaunti. Nakita niyo? Nakita ang pagmamahal. Kaunting rin ang pinapakitang pagmamahal. Ang mga kasama niya sa pagkain ay nagtanong sa kanilang sarili, sino kaya ito na pati kasalanan ay pinapatawad? Kapatid,
Ang ating Diyos ay ang Panginoon. Siya lang ang may karapatang magpatawad ng ating kasalanan. Siya lang ang may rights, the authority to forgive us. At sa kabila ng authority na ito, hindi ito sa tao, hindi ka sa tao hingi ng tawad. Hindi sa kahit anino, hindi sa sitwasyon, hindi sa sarili mo. Hingi ka ng tawad sa Panginoon. Hindi sa mga santo, hindi sa mga pare, sa pastor, kahit nga kay Maria, di ba? Hindi rin sa kanya. At hindi kung kanino man ang hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Si Jesus lang ang nagpapatawad dahil siya ang nagawan natin ng mali. Mahalaga, mapatawad tayo ng Diyos. Saka na tayo patawarin ng iba. Amen? Lord, ugasan mo kami. Magpaugas tayo, kapatid, sa Panginoon. Sa last verse, dito na tayo magtatapos. Dalawa pa yan eh. God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sinned more and more, God's wonderful grace became more abundant. Palakpakan natin ang Diyos. Tanong lang, kapatid, may dahilan pa ba para ang tao lumayo sa Panginoon? Ito na lang ang dahilan, ayaw ng tao sa Diyos. Pero kung ang dahilan ng tao, natatakot sila sa Diyos, hindi pwede. Dahil hindi nakakatakot ang Diyos kung hihingi ka ng tao. Kung ano man yung dahilan, dahil malaki kasalanan ko, nako, mas maganda. Mas malaking kasalanan, mas malaking pagmamahal ang maisusukli mo sa Diyos. Mas malaking pagkakamali, mas malaking dahilan para lumapit sa Diyos. Kaya dito natin masasabi na tayo ay nahuli ng pag-ibig ng Panginoon. Wala tayong kawala. Maliban na lang kung ayaw natin talaga magpahuli sa pag-ibig o sa lambat ng Panginoon. Pero kung isa lang naman ang hinihingi ng Diyos. Yung desisyon natin na tanggapin yung pagmamahal niya sa atin. Di ba? Ang salita ng Diyos, sinasabi niya gaano tayo makasalanan, and that's hurtful. Napakasakit niyan. So painful to know. Pero, sa kabila ng it's so painful to know, so wonderful to know na habang nakikita natin gaano kalaki ang ating kasalanan, ay hindi natin sukat akalain ang lawak ng biyaya ng Panginoon. Hanggang mamatay na to. Hanggang huling hininga. Sa mga backsliders, sa mga tumalikod sa Panginoon, come on, come as you are. Buhay ka pa, may pagkakataon ka pa. Come as you are. Ngayon, sabi nga ng Panginoon, yung pagpapatawad ng Diyos, mapapatunayan talagang mamahalin mo ang Diyos. Magagawa mo siyang mahalin. God's love is irresistible. Last verse. Magagawa ng Diyos na pasaganahin sa inyo ang bawat biyaya upang sa lahat ng paraan ay magkaroon kayo ng kasapatan at sumagana kayo sa bawat mabuting gawa. So yan ang kasamang pangako ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's all pray sa ating Diyos. Ano pa ba ang masasabi namin, Panginoon, sa gantong pag-ibig na pinakita at pinaparanas mo sa amin? Lord, you are so good to us, and salamat dahil hindi ka nagtangi at hindi ka nagkulang sa amin. Panginoon, gusto namin makita ang mukha mo ngayon. We want to see your face, God. We want to see your eyes. We want to see your glory, Lord. We want to feel your touch.
Holy Spirit, you want to experience your fire? Ibigay mo ito sa lahat ng mga anak mo sa gabing ito. Ikaw ang maluwalhati, nangabigyan parangal. Panalangin namin na hindi namin ito makalimutan, maiwan sa puso namin ang bagay na itinuro mo sa amin. Lord, speak to us personally. Let your rema and revelation overflow sa aming mga buhay. Salamat po sa pagpapatawa. To you all the glory and praises in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Wow.